Abiso, ang video na ito ay naglalaman ng buod ng akdang El Filibusterismo. Ang mga kaganapan, tauhan, at mga pangyayari na naiulat ay salig lamang sa buod ng akda at maaring may mga pagbabago o pagkakaiba sa orihinal na teksto. Hinihikayat namin ang mga manonood na basahin ang orihinal na akda upang masuri at maunawaan ng lubos ang mga konteksto at mensahe ng kwento. Ang pag-unawa sa buong akda ay maaring mag-iba depende sa interpretasyon ng bawat isa. Maraming salamat sa inyong pangunawa. Sa Kabanata 28 ng El Filibusterismo ni Jose Rizal, na pinamagatang Mga Alamat ng Bayan, ipinapakita ni Rizal ang mga salaysay ng mga tao sa bayan hinggil sa mga nagaganap na misteryosong pangyayari sa kanilang lugar. Ang mga pangunahing punto sa kabanatang ito ay ang mga sumusunod. Isa, ang kasaysayan ng Puk na Libingan. Nagsimula ang kabanata sa pag-uusap ng mga tao sa bayan hinggil sa Puk na Libingan ng mga Yumao. Napag-usapan ng mga napakaraming libingan doon, at isinalaysay ang mga alamat at kwento tungkol sa mga taong nakalibing doon, kabilang ang mga kababalaghan at mga hindi pangkaraniwang pangyayari. Dalawa, pananaliksik ni Isagani. Nahagip ang interes ni Isagani sa mga kwento ng mga libingan, at naging determinado siyang alamin ang tunay na kwento sa likod ng mga ito. Siya ay naging masunurin sa isang prinsipyong kasama ang kanyang guro, si Padre Florentino, na nagpapahayag ng kanyang malalim na pangarap para sa bayan. Tatlo, ang pag-asa ng pagbabago. Sa kabila ng mga kwentong kababalaghan at misteryo, pinapakita ng kabanatang ito ang pag-asa at determinasyon ng mga kabataan, lalo na si Isagani, na magkaroon ng pagbabago sa lipunan. Ang mga kwento ng mga Yumao ay nagpapakita ng mga paghihirap na kanilang pinagdaanan, at nagbibigay inspirasyon sa mga bagong henerasyon na magpatuloy sa pagtitiwala at pagsusumikap para sa mas mabuting kinabukasan. Sa buod na ito, naipapakita ni Rizal ang mga elemento ng pag-asa at pag-asa sa gitna ng mga pagsubok at kababalaghan sa lipunan. Ginagamit niya ang mga kwento at alamat upang magbigay ng aral at inspirasyon sa mga mambabasa na itaguyod ang mga pagbabago sa kanilang bayan.